Mga tol, ayon kay US President Donald Trump, humihingi na ng tulong o nagpapasaklolo na ang Iran sa Amerika. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad ng dati mga tol, meron tayong balitang panonoorin at bibigyan natin to ng reaction and komentaryo. Sabing ganon mga kapatid, sa report mula rito sa UNTV, pinag-iisipan ngayon ni US President Donald Trump ang posibleng paggamit ng militar laban sa Iran. Kasunod yan mga kapatid ng ulat na daan-daang mga nasawi, no? Ang dami ng mga nasawi doon mga tol, nasa 500 plus na, no, sa marahas na sagupaan sa pagitan ng gobyerno ng Iran at mga rallyista. Ito'y hindi na pangkaraniwang rally mga tol o mga protesta dahil talagang halos buong bansa na nila mga tol nagkakagulo. At ayon nga rito sa title, kung babasahin natin, no, President Donald Trump yun, no, sinabing nagpapasaklolo sa US ang Iran. Naku po, mukhang hindi na ata kinakaya talaga ng Iran ang nangyayari dito sa kanilang bansa mga kapatid. So bago natin to simulan, bago natin to pag-usapan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kung ikaw ay nandirito sa ating YouTube channel at bago ka pa lamang, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nasa ating FB page at dito ka nanonood, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat din sa ating mga bagong followers na. Alright, so panoorin na natin to mga tol, wag na natin patagalin pa. Iran called to negotiate. Yesterday. Yun, no, tumawag daw ang Iran para makapagnegosasyon. Yesterday, the leaders of Iran called, they want to negotiate. Yung leaders ng Iran ang tumawag. I think they're tired of being beat up by the United States. Sabi, I think they are tired by beat up by the United States. Sabing ganun. Negotiate. I think they're tired of being beat up by the Of being beat up. United States. Pagod na sila, no, sa gulpe mula rito sa Amerika. Handa nang makipagnegosasyon ng Iran sa Estados Unidos. Ito ang ibinalita ni US President Donald Trump nang tanungin tungkol sa tumitinding protesta sa Iran. Alam niyo mga tol, kung tutuusin, no, dati naman magkaibigan itong Iran at saka Amerika, di ba? Matagal na sila magkaibigan, nasira lang mga kapatid sa hindi ko pa na-check na dahilan, no. Pero kung sakasakali man, mas maganda siguro 'yun, no, kung magiging ulit sila, no, kung magiging ally din ulit sila. Ayon kay Trump, seryoso ng pinag-aaralan ng White House at ng militar ng Estados Unidos ang iba't ibang hakbang laban sa Iran, kabilang na ang posibleng military intervention. It's starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. So dito mga tol is nakaantabay na rin ang Israel, no? Naka-high alert na rin sila dahil pinag-iisipan na ng mabuti ni Donald Trump. Kumbaga pinagpaplanuhan na niya kung paano sila manghihimasok, magi-intervene, no, sa ibang salita, gamit ang kanilang military forces. Alam naman natin kung gaano kalakas itong military forces. Pero syempre, hindi sila pwede basta-basta maghulog ng bomba rito dahil mga tol, nagkalat sa kalsada ngayon ng Iran etong mga protesters nila. Syempre kapag sila ay nag-strike dito mga tol, ang daming pwedeng madamay na mga civilian. So pinag-iisipan ngayon nila ng mabuti kung paano magi-intervene etong US military, no, laban dito sa Iran. Syempre at the same time walang madadamay na mga civilian. Kasi kung makikita nyo, halimbawa na lang dito sa video, di ba? Nagkalat ang mga protesters dito sa kalsada nila. Actually, hindi lang dito sa lugar na to, sa napakaraming lugar dito sa Iran. So, imagine, bigla na lang mag-US strike. Halimbawa, may tirahin silang isang building dito. Di ba maraming masasaktan? So, pinag-iisipan nila kung paano sila manghihimasok dito.
Batay sa ulat ng mga international human rights groups, umaabot na sa mahigit 500 ang nasasawi sa mga protesta sa Grabe. Iran na karamihan ay mga sibilyan. Libo-libo rin ang iniulat na inaresto ng mga otoridad habang nananatiling mahigpit ang internet blackout sa buong bansa. Actually, yung mga inaresto, mga tol, na mga otoridad, medyo mabigat ang kinaharap nila. Dahil sa ibang balita, mga tol, nakita ko na parang parusang kamatayan, no, ang parusa doon sa mga lumalaban sa gobyerno. Kaya doon sa mga naaresto, nako, yari. Na lalong nagpapahirap sa beripikasyon ng aktwal na bilang ng mga biktima. Handa naman tumulong si Trump para maibalik ang internet sa bansa sa pamamagitan ng Starlink ni Elon Musk. Alam ko mag-aaway din sila ni Elon Musk eh. We may get the internet going, if that's possible. Are you talking to Musk We may about- speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. Nakamonitor din ng Israel sa kaguluhan sa Iran at kinondena ang umano'y mass killing sa mga sibilyan. ישראל עוקבת בדריכות על Israel is closely monitoring the events unfolding in Iran. הנעשה באיראן. הפגנות The protests for freedom have spread throughout the country. So yun talaga yung yung sigaw at panawagan ng mga nagpoprotesta. Sa sobrang, alam mo na yun, desperado na sila sa makamit nila ang kapayapaan, kalayaan, is ganito na yun nangyari. Pero ang tanong, yung mga ganitong kaguluhan nga ba totoong makakatulong, mga tol? Depende, no? Depende sa ganilang gobyerno. Kasi may mga gobyerno na kapag nakita nila talagang nagrarally na mga tao, diba? Kusa na lang silang umaalis, kusa na lang silang bumababa sa pwesto para hindi na lumawak pa yung kaguluhan. Meron namang ibang gobyerno na talagang susupilin nila yung mga nagpoprotesta at hindi sila papayag na manalo yung people power kaysa sa posisyon nila. May mga ganon, mga tol, depende. Kasi kung halimbawa diktador ang namumuno, or example lang kung diktador ang namumuno, hindi niya bibitawan basta-basta yung kapangyarihan niya. Lilipulin niya talaga yung mga nag-wewelgat, nagdudulot ng kaguluhan sa labas. Yung iba naman, na sabihin nating mababait na leader na talagang nagkaroon din ng pagkakamali, ayaw na nilang palawigin pa yung gulo, so ukusa na lang silang bumababa sa pwesto. למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל The people of Israel and the entire world stand in awe of the immense bravery of Iran's citizen. העולם כולו משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. Israel supports their struggle for freedom and strongly condemns the mass killings of innocent civilians. Ewan ko mga kapatid, bigyan nyo akong information. Basta ang alam ko mga tol, dito sa Iran, ito'y isang Islamic country, kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong na lang, pwedeng mali ako. Pero kayo ang mag-comment na lang kung ano yung majority ng population dito sa Iran is, alam ko, Muslim country to mga tol, Islamic country to. So, ganito yung nangyayari sa kanila ngayon na talagang sa sobrang ayaw na nila doon sa kanilang rehimen, ganito na yung nangyayaring kaguluhan. תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. Samantala, inaakusahan ng Iranian government ang Estados Unidos at ang Israel ng umano'y pakikialam at pagpapalala ng kaguluhan sa kanilang bansa. Sinasabi ni Khamenei na parang inuudyukan, no, at orchestrated. Kumbaga, Amerika daw at Israel ang nag-uutos para manggulo itong mga nanggugulo dito sa sa Iran. Na isang aligasyong mariing itinanggi ng Washington. Ayon kay Trump, humihingi ng tulong ang mga Iranian dahil sa nararanasang kaguluhan at nais ng mga ito ng kalayaan na matagal nang hindi nararanasan sa Iran. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Nagbabala naman ang Iran na handa silang gumanti sakaling atakihin sila ng Estados Unidos sa gitna ng lumalalang protesta sa bansa. Naku, ayan na nga. No?
kahit na malawakan na ang kaguluhan dito sa Iran, napakarami ng mga tao, mga tol, na nagpoprotesta at nagagalit is nandoon pa rin yung tapang ng Iran na sa pakikipagdigma, no? Handa pa rin daw silang gumante sa Amerika kung sakasakaling sila ay tirahin ng Amerika o ng US. Gaganti pa rin sila, so medyo malaking halaga na naman ang kanilang kakailanganin dito para sa kanilang mga missile. Well, marami naman silang mga nakaimbak na missile, pero syempre bawat isa doon, mga tol, kailangan nilang i-replenish kapag nauubos na. Kasi itong Iran, di ba, pag nagpapakawala to, 500 missiles sa isang atakihan lang, di ba? So kung gagamit sila ng ganun, kailangan nilang i-replenish yun para mapalitan yung stocks nila. Kung maubos yun, di ba? Banta ng Iranian Parliament, magiging target ng kanilang retaliation ang mga military at shipping center ng US at Israel kung patuloy na makikialam ang mga ito at magsasagawa ng pag-atake laban sa Iran. Nako po. Dalawa ngayon ang problema ng Iran, no? Pero sabi ni Trump, yung mga mismong leader daw ang tumawag sa kanya. Hindi natin alam kung sinong leader. Leader ba ng mga relista o leader ng government? Pero sabi government leaders daw, di ba? Kung babalikan natin yung umpisa, di ba? Sabi ni Trump, yung mismo mga leader daw ay tumawag na sa kanya, tumihingi ng saklolo. Pero anyway, kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, mga tol, sana ay hindi na lumawig pa etong kaguluhan, mga tol. Kasi ngayon, mga kapatid, di ba 2025 nasaksihan natin, sobrang dami ng mga kaguluhan, gera, nagbabakbakan, lahat ng napakaraming bansa naging involved sa iba't ibang mga klaseng kaguluhan. Ngayon, nagsisimula pa lang ang 2026, mga tol. Hindi pa nga tayo umaabot sa kalahati ng buwan na to, di ba? Ano pa lang ngayon, no? January 13 pa lang. Wala pa tayo sa kalahati, mga tol, pero nakikita natin yung mga balita ngayon. Grabe, di ba? Anyway, ikaw bilang taong naninirahan dito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.